Pinag-iingat ng pamahalaan ng mga Pinoy na nakatira sa Venezuela. Pero may epekto kaya dito sa atin ang tensyon, lalo't Venezuela ang isa sa may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Tumitindi ang tensyon ng Venezuela at Amerika mula sa halos magdamagang airstrike, pag-aresto kay Venezuelan dictator Nicolas Maduro at First Lady Cilia Flores, hanggang sa ilipad at ititain sila sa Metropolitan Detention Center sa Brooklyn, New York sa Amerika. Magulo ang mga nangyayari dahil dyan inalerto ng Department of Foreign Affairs ang 74 na Pinoy na nagtatrabaho at naninirahan sa Venezuela. Sabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona, patuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon sa Venezuela at handa sila sa anumang tulong na kakailanganin ng mga Pinoy roon. Panawagan ng Pilipinas sa US at Venezuelan governments tumalima sa international law para maging ligtas ang lahat, lalo na ang mga Pinoy sa Venezuela at mga karatig nitong bansa. Ngayong hawak ng Amerika ang presidente ng Venezuela, sinabi ni US President Donald Trump na sila ang in charge o magpapatakbo sa Venezuela. Sila rin daw ang hahawak ng oil reserve ng bansa. Ang tanong, anong posibleng epekto nito sa Pilipinas? Speculative ho ang magiging impact kasi wala ho talaga tong less than 1% to ito at ang kliyente lang ho nito na matapang talaga na kumukuha dyan ay China. Venezuela kasi ang largest proven oil reserve sa buong mundo. Sa programa ng Money Talks ng One News, sinabi ng ekonomista at market strategist na si Jonathan Ravelas na sakaling buksan ang Venezuelan oil sa Asian markets, maganda ang epekto nito sa bansa. Hopefully the outcome will actually be lower oil prices now that probably the Venezuelan oil will have more opportunities to go into the global market. So that should be good for the Philippines, particularly we're a net importing country. Pero kahit walang epekto, nangangalampag pa rin ang ilang grupo sa ginawa ng Amerika sa Venezuela. Nagsagawa ng lightning protest sa US Embassy ang mga grupong bukluran ng manggagawang Pilipino, Partido Lakas ng Masa, Samahan ng Progresibong Kabataan at Sanlakas. Kinondena rin ng ilang mambabatas ang ginawa ng Amerika. Isa nga riyan si Senator Risa Hontiveros. Tinawag niya rin itong grave violation sa international law. Ayon pa kay Hontiveros, walang bansa ang dapat na umatake sa isang independent state. Ang ikinababahala pa raw ng senadora ang malawak at matagalang epekto ng nangyayari sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas na vulnerable sa pang-aangkin ng China. International law concern din ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Ang nangyari raw pag-aresto sa leader ng Venezuela, posibleng may epekto sa global affairs. Si ML Party List Representative Laila de Lima, sinabi na sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela, posibleng tumindi pa ang agresyon ng makapangyarihang bansa. Posible raw na manormalize nito ang pagsakop ng Russia sa Ukraine, ang agresibong pagpapalawak ng China sa South and East China Sea, at ang genocide ng Israel sa Palestinian people. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.